Ay, salamat at nakarating din tayo dito. Akala ko hindi na natin makikita tong sila Senyor Ibarra. Luto na ba yung lechon? Buskulos, mabuti naman at nagkita na tayo. Tumabi ka nga din, Minandro. Tingnan mo ang magandang tanawin. Ang daming pagkain dito ah. Paring menu, tingnan mo. Ayun pa oh. Halika kayo dito. Coming in, coming in. Kulas, magunos dili ka. Magbigay galang ka muna sa mga naririto. Nandito ang presidente at naririto si Senyor Ibarra. Hi, President. Hi, Senyor Ibarra. Diyan muna kayo ah. Kakain muna ako. Uy, paring Kulas, wets for me. Hello, kamusta kayo? It's been a long journey. What? Ang tagal na kaya? Ilang buwan na kaya kaming nawala dito? Halika na dito, paring Imeno. Mamaya na tayo makipagkwentuhan sa kanila. Ikaw naman kasi akala mo na-miss nila tayo. Sabi ko naman sa'yo eh, saglit lang tayong nawala dito. Ikaw lang naman tong sentiments eh. Halika na dito at kumain tayo. Paano? Diyan muna kayo ah. Mabuti naman at maayos kayo. Akala namin ay hindi na kaming aabot pa bago kayong pumasok sa loob ng kastilyong iyan. Mabuti na lamang at natulungan kami nitong ginoong ito upang makuha ang pinakamabilis na ruta. Ang hindi lang namin maunawaan, naramdaman namin ang presensya ng mga kalaban, ngunit bigla na lamang itong naglaho. Wow! Teka nga, sino ka naman? Ikaw na ba ang spokesperson ng mga antingero na yan? Ha? Pagpaumanhin niyo kung hindi ako nakapagpakilala. Huwag mong ginaganyan itong si Sir Ed. Hindi mo bang alam na parang normal expert ito? At saka, malapit tayo itong ikasal. Tingnan mo, ayaw yung pensin niya. Matanda na yan, nag-aanyong bata lang pero gurang na talaga yan. Teka nga, Chip, asan ba yung anak mo? Si Julia. Wow, huwag ka nang maingay. Iniiwasan ko nga na mabuksan niyang usapin na yan. Ilalantad mo naman, ha? Sige na, kumain ka dun. Lantakan mo lahat. Huwag ka lang maingay tungkol sa kanya. Bakit naman? Huwag mong sabihin hindi ba kayo nag-uusap? Hey, Julia my friend, halika nga dito. Alam mo bang miss na miss ka na nitong si Chip Baba? Bakit hindi mo naman kinakausap? Halika na dito, huwag ka nang mahiya. Para ka namang others eh. Oh, ayan, shake your hands. Mag-usap nga kayong dalawa. Para naman kayong hindi magtatay. Medyo hindi lang talagang kaitsura mo itong si Chip Baba. Pero yan ang ama mo, wala na tayong magagawa pa. Pasalamat ka na lang, nagmana ka sa nanay mong si Mayumi. Isipin mo na naman kung babaeng version ka ni Chip Baba. I cannot. O, paano? Maiwan na namin kayo dyan ha? Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga gilo kong kahaswang. Naririto naman tayo upang mapakinggan ang panibagong karugtong ng ating istorya kung saan nga ay nagawa ng makarating nitong si Lazen sa kabundukan o sa teritoryong sakop ng primordial na vampirang si Vladimir. Mabuti na lamang at nagawa nitong sila Kulas ang marating ang kampo nitong sila Senyor Ibarra nang hindi silang nahaharang ng anumang kalaban o mga individual na nagtatangka na agawin ang kanilang mga mutya. Ito ay sa kadahilanan na nagawa ng puksain nila Zen at Fred ang mga balakid sa kanilang daraanan. Maliban pa dito ay ang puwersa ni Filomena at ng puting hunyango na kahit pang hindi silang magkakasamang kumikilos ay mabilis nilang binabawasan ang pangkat ng mga antingero at espesyal na uri ng tao at iba pang individualis na naroroon na may interes na makuha ang mutya ng hunyango. Sa ganoong kadahilanan kung bakit kahit pang inaasahan sana nila Sir Ed ang magawa silang harangin ng iilang may kakayahan, subalit sa pagkakataong iyon, naging plansyado at maayos ang kanilang biyahe. Maging ang paghahanda nitong mayordomo ay hindi nang kinailangan pa. Ang inaakala niyang mauuwi sa madugong labanan ay naroroong mapayapa. Doon ay nagbigay galang itong mayordomo dito sa presidente at kay Senyor Ibarra. Matapos iyon, may iniabot na sulat ang mayordomo dito sa pilantropo. Saglit na nag-usap at maya-maya ay nagpaalam na rin itong mayordomo upang makabalik na sa mansyon.
Samantala naman, bagamat narating na nitong si Loculas ang kampo kung saan nananatili ang pwersa ng presidente, ng hepe ng kapulisan at ng pilantropo, wala pa rin doon si Zen at si Fred. At tila bang nasa kalawakan pa ng gubat na iyon at sinusuyod ang bawat sulok upang matiyak, kagaya ng plano nitong si Zen, ang linisin ang kabundukan at teritoryo ng vampira. Nang sa gayon, hindi itong maging balakid sa pagpasok nila sa loob ng kastilyo. Batid nitong dalawa na narating na ng pangkat nila Sir Ed ang kinaroroonan nila Senyor Ibarra. Sa kadahilanang ito, wala na silang ibang aalalahanin pa kundi ang puksain ang lahat ng maaaring maging kalaban nila bago pang magsanib pwersa ang mga ito at makabuo ng plano na maaaring lumikha ng malaking suliranin para sa kanilang grupo. Mga kahaswang, bago nating umpisahan ang kwento sa hapong ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-comment na rin po tayo at mag-subscribe kung bago ka pa lamang sa ating channel. Ang channel na ito ay dedicated sa paglikha ng mga long series or long form series na kagaya ng Alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandinlang na antingero. At kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento ng kababalaghan, katatakutan at aksyon, naririto ka sa tamang channel. Umpisahan na natin ang kwento sa gabing ito. Mabuti naman at nakarating na kayo dito. Inaasahan namin ang pagdating nyo, pero nasaan ang dalawa? Tila yata wala pa sila dito. Pasensya na kayo, ngunit nauna silang kumilos bago kami. Balak nilang linisin ang buong teritoryo upang maidispatsa ang lahat ng mga kalabang maaaring magtangka sa ating grupo. Tiniyak nila na magiging maayos ang aming biyahe patungo dito. Ngunit huwag kayong mabahala. Anumang sandali ay naririton sila. Maaaring may iilan lamang na mga kadahilanan kung bakit silang natatagalan. Hay naku, Sir Ed. Mabuti naman at nakita pa namin kayo. Akala namin hindi na kayo makakalabas pa sa bilangguan. Maski kami, hindi namin natitiyak na makakaalis talaga kami doon, pero mabuti na lamang sa pagtutulungan at sa mga nilalang na hindi naming inaasahang makakatagpo namin doon. Naririto kami at nakalaya na. Kaya lang ay napakarami ng mga naganap sa amin. At sigurado ako, sa mga naganap na ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga kaganapan dito sa labas. Lalong-lalo na. At tila yatang nalalaman na namin kung ano ang mga naganap sa nagdaang panahon. Kung paanong maibabalik ang kapangyarihang nawawala kay Zen. At kung ano nga bang kadahilanan ng pagyao ng hari. Subalit, ang mga impormasyong ito ay maaari naman nating pag-usapan pagkatapos ng ating pagkuha sa mutya. Wow! Condiments! Akala naman makukuha na talaga ng ganong kadali, mutya. Alam mo ba kung gaanong kalakas sa mga kampon? Ha? Baka naman iniisip mo mamamasya lang tayo sa parke at maglalakad-lakad, ha? Alam kong malakas ang loob niyo dahil sa aparatong daladala nitong si Senyor. Tama ba ako? Oh, bakit? Anong problema dun? At saka, Chief Mama, ang mabuti pa, samantalayin mo pagkakataon ito nakausap si Julia, my friend. Malay mo, ito lang huling araw mo sa Earth at kaingin ka ng mga kampon. Halaka! Joke lang. Pero wala ka bang tiwala sa kakayaan nitong si Senyor Ibarra? Aba. Baka hindi mong nalalaman. Matanda na yun si Senyor Ibarra. Baka nga mas matanda pa yan sa lolo ng lolo mo eh. Tsaka, hindi mo bang pinagkakatiwalaan yung kanyang aparato? Senyor Ibarra, ano nga yung aparatong yun? Tama na yan. Babalong, itigil mo na ang
Mga katanungan mong wala namang kwenta. Isang pangkat lamang tayo dito. Dapat ay nagtutulungan tayo. Ikaw naman, hindi ko bang maintindihan? Nireregla ka ba at kanina pang mainit ang ulo mo? Bakit hindi mo na lamang kausapin ng masinsinan itong iyong anak? Tama ang binata. Samantalahin mo ang pagkakataong nagkakausap pa kayo dahil hindi nating masasabi kung ano nga ba ang mangyayari sa loob ng dungeon. Malay nga natin. Wow! Huwag mo nang ituloy. Minamaldisyon niyo ako, ha? Ha? Hindi ako mamamatay dito kung yan ang iniisip mo. At ikaw, Ungas. Kulas! Kulas ang pangalan ko at hindi Ungas! Whatever. Ikaw, tandaan mo, baka mauna ka pa sa akin. Nakikita ko yung kandila ng buhay mo, nauupos na. What? Anong kandila ng buhay? Rechargeable kaya ang ilaw yung buhay ko. Hindi ako mamamatay. Gusto mo, pati yung si Julia my friend, asawahin ko para maging magkamag-anak na rin tayo. Ano? Wow, wag na. Ipagdarasal ko na lamang na mabuhay ka. Wag mo lang hahaluan ng parasitiko ang lahi namin. Teka nga, Gurang, ano pa bang inaantay natin? Naririto na yung mga kumag na yan. Bakit hindi pa tayo magtuloy? Teka nga, asan ba yung tatlong yon, ha? Oo nga naman. Asan ba sila, officer? At saka, asan yung si Bolang Kristal? Tsaka, asan na si Manong Palibre? Bakit hindi ko nakikita dito? Chip, hindi ba pagdating nyo, inutusan nyo kaagad? Hindi ko alam kung saan nagtungo. Basta pinagalitan mo pa nga kanina eh. Ikaw naman palang may kasalanan. Kaunting saglit na lamang. May dalawa pa ang nawawala na kailangan natin ng kapangyarihan at kakayahan bago tayong pumasok dyan sa mansyon na yan. Tandaan nyo, ang mga kampon ay hinding uubra ang mga sandatang daladala nyo. Maliban sa aparato na gamit nitong si Senyor Ibarra, ang mga baril na bitbit ng iyong mga tauhan ay walang silbi sa mga kampon. I know. Hindi ko naman silang isasama sa loob ha? Ako lang ang papasok. Meron lang ang mga yan. Chief, kasama kami, di ba? Ay, Chip, kaya mo ba kaming inutusan doon? Ayaw mo kaming isama sa loob. Pasensya ka na. Natapos namin kaagad yung pinapagawa mo. Affirmative. Tapos na yung mga kalaban doon. At hindi na nilang magagawa pang galawin ang mga iniwan mong. Ano bang mga tawag sa talismang iyon? Wow, huwag mo nang pakialaman yon. Hindi ko naman sigurong trabaho ang ipaliwanag sa inyo ang lahat, di ba? O siya. Sumama na kayong tatlo kung sasama kayo. Pero hindi nyo akong mahahabol sa mga benepisyo nyo kung ano man ang mangyari sa inyo sa loob, ha? Areglado, Chip. Basta, sasama kami, Tanging ang dalawang antingero na lamang ang inaantay nito. Maging itong si Apo Gildas ay tila bang mas ibig na makita ang dalawa at mas kampanteng pumasok sa dungeon o sa ilalim ng kastilyo nitong si Vladimir kung makakasama nilang dalawa. Ito ay sa kadahilanan na batid nitong si Apo Gildas na ang kakayahan nitong si Fred ay pinakamabisa laban sa mga kampon. Dahil nga sa hindi basta-bastang uubra ang karunungan sa mga buhay na salita at kakayahang taglay ng mga antingero, ang isang dibinong nilalang na kagaya ni Fred ay may gagampanang mahalagang parte sa kanilang pagsugod dito. Ang kanyang dibinong liwanag at presensya ay maaring magdulot ng pagkatakot at pag-iwas ng mga kampon. Ang kanyang dibinong kapangyarihan ay hindi mahihirapang puksain ang mga kampong maaring magtangka upang sugurin sila at gawan ng masama. At maliban pa doon, batid niya na ang kakayahan nitong si Zen ay hindi pang antingero. Bagamat hindi pang nalalaman nitong si Apo Gildas na ang Zen na naroroon ay hindi ang Zen na nakalaban niya na. Hindi ang Zen na naroroong nakita niya
sa panahon nitong si Haring Zed. Subalit mataas ang kanyang pagtitiwala at pag-asa na kung ang dalawang ito ay magtutulong at makakasama nila sa pagsugod dito sa ilalim ng kastilyo, mas magiging madali at maiiwasan nila ang kasulidad at kamatayan ng kanilang mga kasamahan. Subalit ang katanungan na lamang, nasaan ang dalawa? At ano ang gagawin nila sakasakaling magdesisyon ang mga nakapaligid na makapangyarihang nilalang upang sugurin sila bago pa man nilang magawang pasukin ang teritoryo? Senyor, o kayatang ang pinapahanap niyong dalawa ay hindi naming maramdaman sa radar. Wala sila. Alinman sa ating mga radar na naririto, hindi mabasa ang kanilang presensya. Hindi mabasa ang kanilang kalakasan. Parang wala sila sa kabundukang ito. Imposible yan. Kasama namin silang maglakbay dito. Kitang-kita pa namin silang kasama sa sasakyan eh. Bumaba nga lang. Pero hindi na malayo yun dito. Mga ilang hakbang na namang. Nakita ko nga doon sa mapa nung si Mayordomo eh. Mga ganito lang. Isang dangkal lang yung layo. Teka nga. Bakit bang tense na tense kayo? Papasok lang naman tayo sa bahay ni Vladimir. Gusto nyo, kamustahin pa natin yung vampira na yun eh. Sigurado ako, matatakot siya pag nakita niya si Valentina. Teka lang Baringkulas, nakakalimutan mo yata. Hindi ba may nakaharap na tayong isang primordial? At ang sabi niya, wala namang tinuturing na hari at reyna ang mga primordial, hindi ba? Hindi niya nga nakikilala si Valentina eh. Paano naman matatakot yan si Vladimir? Oo nga no, now that you mention it. Ano palang gagawin natin? Paano kung harangin tayo niyang Vladimir na yan? Paano kapag ginawa niyang kalabaning tayo at pakawalan niya yung mga kampon? Sa tingin ko ay hindi niyang gagawin yon. Bakit naman Sir Ed? Pinsan mo ba yung si Vladimir? Close ba kayo? Nag-text sa'yo ano? Siguro kachat mo yan. Loko-loko. Kung gagawin niya ang pigilan tayo, kung gagawin niya ang kalabanin tayo, ngayon pa lamang na nasa labas tayo ng kanyang teritoryo, ng kanyang kastilyo, ay dapat ginawa niya na. At kung intensyon niya ang gamitin ng mga kampon upang pigilan tayo, dapat ay kanina niya pa itong pinalaya. Tandaan mo, kung sino man ang primordial na nagmamay-ari ng teritoryo, kayang-kaya niyang pakawalan ng mga kampon na naririto. Ngunit hindi niya itong ginagawa. Ibig sabihin nito, inaantay niya ang pumasok tayo at maaaring hindi siyang makialam sa kung ano man ang pakay natin sa dungeon. Tama iyon. Dahil maski na ang mga primordial ay namumroblema sa mga kampon. Isang batas ng mga vampira. Kailanman hindi nilang maaaring gawan ng masama ang kanilang mga uri, maski na ang mga kampon. Kaya naman hindi nila itong makakayang paslangin kahit pang gustuhin nila. Subalit, kung tayo ay papasok sa kanilang teritoryo, kung tayo ang gagawa nito para sa kanila, magiging isang pabor ito para sa primordial. Kaya naman nakikinikinit ako, hindi silang manghihimasok sa ngayon. Dahil kung gagawin nila yon, mawawalan ng nilalang na lalaban sa mga kampon. Maliban pa doon, nagawa na naming pumasok dito ni Nel nang ihanda ang paunang ritual. Subalit, ni minsan, hindi nila kaming pinigilan o wala man lamang balakid na naganap. Kaya mataas ang pagtitiwala ko. Hindi silang makikialam sa labanang ito. Asos! Napaka-supportive mo naman dito kay Sir Ed. Palaging nagse-second demotion kayong dalawa sa isa't isa. Meron ba kaming hindi nalalaman sa inyong dalawa? Baka naman... Ayoko na lang mag-talk. Bueno. Kailangan na nating maganda. Pipito my friend, andito ka pa din pala. Kamusta? Naaalala mo pa ba ako? Syempre naman. At eto, tingnan mo. Tinalian ko na yung mutya ng mani para hindi mo nang madekwat. Hindi nang mailagay sa iba't ibang lugar at makalimutan ko. Kamusta naman ang paglalakbay nyo dun sa bilangguan? Well. Gusto ko lang maging humble
ayoko namang sabihin sa kanila na ako ang kadahilanan kung bakit silang nakalayang lahat. Hindi na akong magyayabang pa sa mga detalye nun, pero isipin mo na lamang. Utang nila sa akin ang buhay nilang lahat. Dahil akong may hawak ng susi. Hawak ko ang beat. Ano mo ba? Kung hindi kong kinuha yun doon sa kamay nung kung sino mang Poncio Pilato na yun na nagkulong sa amin doon, abay hindi kaming makakalaya. Pero mabuti na lang, gumalaw itong mahiwagang kong kamay at kinuha niya yung susi doon sa 4 krono. Eto, malaya kami ngayon. Kaya nga, alam ko kahit hindi nilang sabihin, gustong magpasalamat ng mga yan sa akin. Pero ayoko na lang silang pilitin. Alam mo na, shy type ang mga yan eh. Teka nga, ano ba yung sinasabi mo tungkol dun sa ibig mong ibigay dito kay Paring Zen? Hindi ba sabi mo may natatandaan ka na? Bakit hindi mo pang ibigay? Bakit? Asan ba siya? Wala naman siya dito. Oo nga naman paring kulas. Ikaw talaga, minsan, madalas wala kang sense magsalita. Paano niya namang ibibigay yon kung wala naman dito si Among Zen, aber? Samantala, habang ang lahat ay abala sa kampo, sa huling paghahanda nila bago ang pagpasok sa loob ng dungeon, naroroong kaharap nitong si Zen ang 4 na nilalang. Kasama ang isang matabang lalaki, kulot, bahagyang kalahati lamang ng taas nitong si Zen hanggang sa may bewang lamang nito ng binata. Mataba at naroroong may 3 nunal sa mukha, isang malaking nunal sa kanyang ilong. May hawak itong gintong tungkod kung saan naman sa dulo nito ay parabang may makinis na bolang kristal na sinlaki lamang ng kamao. Ang naroroong may nakapaloob na pumapaikot at tila bang naghahabulang apoy ng liwanag na kulay lila at kulay kahel. Ang lalaking ito ang tila bang pinuno ng 4 na kaharap nitong si Zen. Pangkat ng mga antingero na nagmula pa sa ibang nasyon na naroroong nag-aabang din sa paglabas ng mutya ng hunyango mula sa lungga ng mga kampon. Aba, tingnan nyo kung anong nakita ko dito. Mukhang may turistang naliligaw ng lugar. Tutoy, mukhang mali yata ang pinapasyalan mo. Di ka bang naliligaw? Grabe ka naman. Huwag mo namang tatakutin si Tutoy. Baka naihilang at naligaw. Tutoy, huwag ka ditong gagala-gala. Maraming masasamang nilalang dito. Oo nga, maraming masasamang nilalang dito. Baka naman masaktan ka pa. Tutoy, kung ako sa'yo, bumalik ka na kung saang lungga ka nagmula. Huwag ka nang magpagala-gala pa dito. Hindi ka bang natatakot? Baka makakita ka ng aswang dito. Ano ba kayo? Huwag niyo kang tinatakot ang lalaking yan. Pasensya ka na, iho. At itong aking mga tauhan, masyadong nababagot lamang dito. Ano ba ang ginagawa mo dito? At bakit naririto ka sa ganitong oras? Naliligaw ka ba? Are you lost, little child? Magandang gabi po sa inyo at pasensya na po kung naabala ko kayo. Mangyaring hinahanap ko lamang po ang mga kasamahan ko at nawawala po. Ako po yata yung nawawala o baka sila? Tutoy, pinagtitripan mo ba kami? Niloloko mo ba kami? Hindi magandang biro ang ginagawa mo. Baka naman masaktan ka. Ano ba kayo? Sinasabi kong huwag kayong ganyan. Hayaan niyo siyang magsalita. Iho, nawawala ka kamo. May mga kasamahan ka? Ano bang ginagawa niyo sa kabundukang ito? Ha? Bari bang malaman? Namamasyal po. Ang sabi nila, maganda daw pong mamasyal dito at maraming makikitang mababangis na hayop. Kaya lang po nahiwalay ako sa kanila. Kayo ho, anong ginagawa niyo dito? May hinahanap po ba kayo? Mukha yatang hindi ba kayong taga dito sa syudad na to? Matalas ang mata mo. Tama ka, hindi kami taga rito sa syudad na ito. Taga kabilang kontinente kami. Iho, kung maniniwala ka sa akin, para naman ito sa ikabubuti mo. Bumaba ka na lamang sa kabundukang ito.
Kung makikita namin ang mga kasamahan mo, sasabihin din namin ng pareho. Umalis kayo sa kabundukang ito. Dahil sa kasalukuyan, marami ang mga masasamang nilalang ang naririto. Mga halangang kaluluwa, mga nilalang na walang pakialam sa buhay ng iba. Kaya naman, bago mo pang makasalubong ang mga taong yun, umalis ka na. Mapalad ka, kami ang nakita mo. Ako nga pala, si Don Ramon. Ito ang card ko. Gusto ko ang araw mo, bata. Gusto ko ang aura mo, bata. Maganda. Parang swerte sa negosyo ko. Kung may kailangan ka, diyan mo ako maaaring tawagan. Meron ka naman yatang telepono. Alam mo ba kung ano yung cellphone? Oo, alam ko po. At meron po ako nun. Don Ramon. Maraming salamat po. At pasensya na kayo. Hindi ko po kasi kayong kilala at hindi ko pong natatandaan ang pangalang ito. Marahil siguro dahil sa mula kayo sa ibang lugar. Aba, tama lang na hindi mo siyang nakikilala. Dahil ang mga kagaya mo ay hindi naman talagang nasa antas ng kanyang estado sa buhay. Magkaiba ang level nyo. Ordinaryo ka lamang. Habang siya ang sikat na si Don Ramon. Tama na yan. Huwag na kayong magyabang pa. Hindi niyang kailangan ng pagyayabang nyo at hindi kong ipinangangalandakan kung sino ko. Iho, para sa ikabubuti mo, sige na, umalis ka na dito. Eto, gamitin mo yan kung sakasakali. Huwag naman sana. Pero kung sakasakali na may makasalubong kang kakaibang uri ng nilalang, asuman yan o kung ano pa man, na sa tingin mo, hindi mo magagawang takasan. Gamitin mo yan. Pigain mo lamang. Magliliwanag yan. Pero hindi ikaw ang masisilaw, kundi ang may intensyon upang paslangin ka. Meron kang 10 minuto upang lumayo sa kanya. Yan ay 1 beses mo lamang magagamit. Don Ramon, sigurado ka bang ibibigay mo sa kanya ang kagamitang yan? Napakamahal niyan. Milyon ang halaga ng isa lamang dyan at meron lamang tayong 50 peraso para sa ating pakikipaglaban. Sino ba ang bumili nito? Kaninong pera ba ang ginamit? Hindi ba sa akin? Gusto ko ang batang to. Maganda ang kanyang aura. Kaya naman, kaibigan ko na siya. Wata, ano bang pangalan mo? Zenho ang pangalan ko. Maraming salamat po, Don Ramon, pero hindi ko po yatang matatanggap ito. Lalong-lalo na at may halaga po pala ito sa inyong grupo. Baka po kailanganin nyo. Maraming salamat na din po pero ayos lang po ako. Aba, mayabang ka pa. Ikaw na nga ang tinutulungan nitong si Don Ramon. Ikaw pa itong nagmamataas. Bata, tutoy, hindi mo yatang nalalaman. Nagkalat ang aswang at mga halimaw dito sa bundok ngayon. Hindi mo bang alam? Yang nakikita mong tore ay kastilyo ng isang vampira. Anong gagawin mo kapag nakasalubong mong isa sa kanila? Hindi naman sa tinatakot kita. Hindi naman sa sinasabi kong wala ka ng pag-asa pa para mabuhay. Pero kung ako sa'yo, tanggapin mo na yung ibinibigay sa'yo ni Don Ramon. Di mo bang alam, 5 milyon ang halaga ng isa niyan. At ibinibigay niya sa'yo kahit hindi kanyang kaano-ano. Hindi kang kilala, hindi ka nga tauhan eh. Sige na bata, tanggapin mo na. Masama ang tumanggi sa mga biyaya. Isa pa, isipin mo na lamang, kami ang iyong mga anghel de la guardia. Bibihira ang maging mabait si Don Ramon sa ibang tao. Naroroong nakatitig sa kanya ang 4, maging itong si Don Ramon. Hawak-hawak ni Don Ramon ang isang piraso ng tila bang isang uri ng malambot na bagay. Nagkukulay dilaw at asul ito na para bang maihahalin tulad sa isang maliit na siopaw. Ngunit kristal ang anyo nito. Nang hawakan ito ni Zen dahil sa iniabot ito sa kanya ni Don Ramon, napakalamig ng tekstura nito.
Napakalamig sa pakiramdam. Alam ni Zen na may espesyal na kargadong mana ang loob nito, ngunit hindi niya pang maunawaan kung papaanong nilikha. Para na rin hindi nang humaba ang usapan nila, at para na rin hayaan na siya ng pangkat na ito na makaalis. Tinanggap niya na lamang ito at ang tarhetang iniabot sa kanya ni Don Ramon. Hindi maunawaan ni Zen, pero parang ayon dito kay Don Ramon, napakagaan ng kanyang pakiramdam dito sa binata. Ayon naman sa mga tauhan nito ay bibihira iyong mangyari. Dahil sa katotohanan, isang kilabot na kingpin itong si Don Ramon. Kinatatakutan ng marami sa kanyang kontinente. Hindi siyang makapangyarihan pagdating sa espiritual na aspeto, ngunit ang kanyang impluwensya, lalong-lalo na sa underground society, ay napakataas. Maraming makapangyarihang antingero ang kanyang tauhan o nasa ilalim ng kanyang kontrol at proteksyon. Ito ay sa kadahilanan ang katotohanan na hindi lamang ang kapangyarihang espiritual ang kailangan upang maging makapangyarihan sa mundong ginagalawan nila Zen. Kabilang na rin dito ang koneksyon, kapangyarihan sa impluwensya, lalong-lalo na pagdating sa mga tao, pagdating sa material na bagay, at kapag pinag-uusapan na ang mga bagay na may kinalaman sa pera. Alam ito ni Zen, ang mundong iyon ay hindi kagaya ng panahon kung saan naroon sila Haring Zed, na pawang purong kapangyarihang espiritual ang mahalaga at hindi tinitingnan ang estado ng buhay kung mayaman o mahirap ka, kundi ang kagalingan lamang sa pakikipaglaban. Subalit sa kasalukuyang panahon, parte na lamang ng tila bang katangian ng isang matatawag na makapangyarihan at maimpluwensyang nilalang ang kakayahang espiritual. Ngunit hindi iyon ang kabuuan, dahil marami pa rin sa mundong ginagalawan nila ang bagamat walang espiritual na kapangyarihan ay mas kinakatakutan pa ng mga may kakayahan sa buhay na salita. Kagaya na lamang nitong si Don Ramon. Mabagsik, mabangis, matalino. Masasabing nahahanay siya sa hierarkiya ng kakayahan na kagaya dito kay Senyor Ibarra. Isang pilantropo, isang maimpluwensyang tao at misteryosong nilalang. Lalong-lalo na at hindi maiwasan nitong si Zen ang matuon ang kanyang pansin sa baston na hawak nito. Isang kakaibang uri ng baston na batid nitong si Zen, delikado sa oras na gamitin laban sa kanya. O sige, hahayaan ka na naming makaalis dito, iho. Huwag mong kaligtaan. Kontakin mo ko dyan sa tarheta na yan. Kung ano man ang kailangan mo. Kung ano man ang tulong na sa tingin mo ay may bibigay ko sa'yo. Kahit pang kailangan kong pigilan ang pagbagsak ng ulan sa kalangitan. Gagawin ko yon para sa'yo, aking bagong kaibigan. Mga bata, tayo na. Umalis na tayo dito. Ang swerte naman nun. Sino bang lalaking yun? Alam nyo, sa 10 taon ng pagtatrabaho ko kay Don Ramon, ni minsan hindi pang nagkaganyan ng Don. Para bang kung ituring niya ay anak niya ang lalaking yun. Tinalo pa yung mga matatagal nang nagsisilbi sa kanya. Sinabi mo pa, kahit ako nainggit. Biruin mo, bigyan ba naman siya ng ganong uri ng material? Kahit ibenta niya yun, siguradong paldo siya doon. Huwag niyo na lamang questionin ang mga desisyon ni Don Ramon. Dahil sa kanyang katangiang ganyan, kung bakit namamayagpag ang kanyang impluwensya at kapangyarihan sa mundong ito. Kaya siyang kinakatakutan ng karamihan, ang kingpin ng underground society. Tayo na, magpatuloy na lamang tayo. At doon nga ay pinanood nitong si Zen ang sasakyan nitong si Don Ramon. Nalampasan siya. Naroroong makikita niya pa ang kamay ng Don na kumakaway sa kanya habang nasa loob ito ng magarang sasakyan. Itong si Zen naman, matagal na nakatitig dito sa material na ibinigay sa kanya.
Para bang isang bagay na gawa sa purong mana ng kung sino mang may kakayahan upang lumikha ng isang sandatang ayon dito sa Don ay magagawang tulungan siyang makatakas o makapagtago o makaligtas anumang uri ng nilalang ang kanyang makaharap. Pinaniniwalaan ayon din sa konsepto ng pagpapaliwanag nitong si Don Ramon na maaaring magsabog ito ng nakakasilaw na liwanag na tanging hindi apektado ay ang may hawak nito. Nagpatuloy sa pagpapagala-gala itong si Zen. Bagamat tangka niya sana ang pabagsakin ang pangkat nitong si Don Ramon, subalit nagbago ang kanyang isipan at desisyon dahil na rin sa ginawa nitong Don, dahil na rin sa tila bang kabutihang loob ng Don. Dahilan nito upang sa halip na wasakin nitong si Zen ang pangkat nila, hinayaan niya itong mabuhay. Don, ano po ba talaga ang meron sa lalaking yon? At bakit hinayaan niyong makaligtas? Malay natin, isa pala siyang espiya ng mga kalaban, ng mga kakompetensya niyo. Malay natin, tauhan siya ni Senyor Ibarra. Ano ba kayo? Wala ba kayong tiwala sa aking kutob? Isa pa, nakikita nyo ba ang liwanag ng aking tungkod? Sinasabi ko sa inyo, mas mabuting desisyon ang ginawa ko. Kaya wag na kayong mabahala pa dyan. 5 milyon lang yun. Isa pa, magaan talaga ang loob ko sa lalaking yun. Hindi kong maipaliwanag pero alam niyo yung pakiramdam na parang kamag-anak ko siya. Isa pa, bibihira tayong makatagpo ng isang nilalang na kahit pang sa nag-uumapaw niyong mga presensya. Kalmadong kalmado. Napansin niyo ba yun o ako lang nakapansin? Sayang. Makapangyarihan naman kayong 4 pero parang napakamanhid nyo. Tayo na. Hanapin na natin ang mga dapat nating hanapin. May mga mutya pa tayong kukolektahin, hindi ba? Isa sa mga malakas na negosyo nitong si Don Ramon ay ang pangongolekta ng mga kakaibang mutya na naroroon niyang isinusubasta niya sa mga mayayamang nililang, sa mga maimpluwensyang nilalang sa iba't ibang panig ng mundo. Isa na ang mutya ng Hunyango sa kanilang punteriya. Subalit maliban doon, dahil sa hindi namang inaasahan talaga nitong si Don Ramon ang mapa sa kamay nila ito, ang intensyon nila ay ang mangalap ng mga mutya na daladala o tangan-tangan ng mga nilalang na naroroon, mga grupo ng mga antingero at may mga espesyal na abilidad na naroroong umaasa na mapa sa kanila ang mutya ng Hunyango. Ito ang sinasamantala ng pangkat ni Don Ramon. Tila bang sila ang mga matatawag na mangangalakal sa mundo ng mga antingero, kung saan pangunahing pangkabuhayan nila ay ang pang-aagaw ng mga mutya. Sa kabilang banda naman, kaharap nitong si Fred ang isang maitim na nilalang na may ulo ng malaagila, katawan ng isang kapre at ang paa na animoy sa kabayo. Isang kakaibang nilalang na malabong matawag na isang engkanto. Isa itong kaimera, ang pinaghalo-halong nilalang na bunga ng isang masusing eksperimento na gawa ng mga misteryosong grupo na naroroong isinakatuparan na ang kanilang unang bahagi ng plano. Hindi silang naroroon upang makipag-agawan sa mutya ng Hunyango. Bonus na lamang ito para sa kanila. Ang kanilang pangunahing intensyon ay ilagay sa eksperimento o sa aktwal na pakikipaglaban ang kanilang mga eksperimento. Ang mga nilalang na nilikha nila mula sa iba't ibang uri ng mahalagang relika at mga kakaibang uri ng nilalang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga nilalang na tila bang nakulong sa daigdig ng mga tao, kagaya na lamang ng gripon, kagaya na lamang ng kapre, kagaya ng tikbalang, mga nilalang mula sa daigdig ng engkanto, mga nilalang na nagmula sa kalangitan, nilalang mula sa karimlan, maging iilang mga diwata o mga espiritual na uri ng nilalang
na nagmula sa mundo ng mga anghel at diwata. Ang kaharap nitong si Fred ay isa lamang sa mga nilalang na ito. Isang kaimera na nasa unang bahagi ng pagsusubok dito kung gaanong katibay ang katawan at ang kakayahan kontra sa mga antingero. Profesor, kakaibang isang yan. Mukhang magandang idagdag sa ating koleksyon. Tingnan mo. Ang kanyang pakpak. Ang bilang nito, lalo na ang uri. Masasabi kong nasa antas ng bathala ang kanyang pakpak. Subalit ang sukat ng kanyang kapangyarihan ay nasa arkanghel. Isang dibinong nilalang ang kaharap ng ating gripon. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Marami tayong makakasagupa ditong kakaibang nilalang. Pagkakataon natin ito upang masubukan ng ating mga specimen. Naihanda nyo ba ang 3 kaimera natin? Opo, maliban dito sa gripon, may 2 pa tayong nariritong nakaabang. Ngunit tila yata sa gripon pa lamang, marami na ang natatapos sa mga antingero at espesyal na tao. Ibig niyo bang palabasin pa ang 2? Iyon ang pangunahin nating purpose dito. Ang masubukan ng 3 nilalang na yan, ang ating prototype. Kapag nagtagumpay tayo dito, sigurado ako magiging malaking breakthrough ito para sa ating teknolohiya at sa ating karunungan. Hindi na nating poproblemahin pa sino man ang manghimasok sa mundo ng mga tao. Magagawa natin silang pabagsakin gamit ang ating mga kaimera. Mga perpektong nilalang ng pinagsama-samang uri. Mas susunod po, ngayon din ay papalayain na namin ng 2 pa. Ang nilalang na tinatawag na gripon, ang nilalang na may ulo ng tila bang pinaghalong tao at agila, katawan ng kapre, at ang paa ng isang tikbalang, ay naroroong ni hindi man lamang natitinag at wala pang pinsalang natatanggap sa kabila ng mga ginawang pag-atake nitong si Fred. Ito ay sa kadahilanan na walang bahid ng maruming mana at negatibong enerhiya ang nilalang na ito. Kaya naman ang dibinong kapangyarihan ni Fred ay walang epekto dito. Oo, at tumatama ito at lumilika ng pinsala. Subalit ang pinsalang iyon ay hindi malubha dahil nga sa hindi negatibo ang tinatamaan nito. Maliban pa doon, ang tila bang malahalimaw na kakayahan sa regeneration ng grifon, kung saan kahit pang maputol ang braso nito, kahit pang maputol ang parte ng kanyang binti, segundo lamang ay magbabalik ito at gumagaling. Ngunit sa kabila nito ay nananatiling kampante itong si Fred. Ito ay sa kadahilanan na gamit niya ang mata ng katotohanan at ang 7 pakpak ng kalangitan. Nakikita niya na tila bang isang walang lamang uri ng nilalang lamang ang kaharap niya. Sa madaling sabi, hindi itong aktwal na nilikha o nilalang na dapat katakutan nitong si Fred. Mas tamang sabihin na nakikita ito ni Fred bilang isang sandata, materyales o kagamitan. Isang sandata na dapat ay masupil upang hindi nang pamarisan pa. Ngunit alam din ng binata na hindi masusolusyonan ng kanyang pagtapos dito sa grifon ang problema. Dahil nababatid niya, hindi lamang ang grifon ang maaaring ganong uri ng nilalang na naroroong nagkalat sa kagubatan. Inuunawa nitong si Fred kung may kumukontrol ba sa nilalang na ito. Kung meron bang mas dapat na tapusin bago niyang kaharapin ang kakaibang uri ng nilalang. Subalit tila bang hindi siyang bibigyan ng pagkakataon ng grifon dahil nakaprograma sa isipan nito ang pagpuksa sa lahat ng makakaharap nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon dito kay Fred. Ang kabangisan nito ay walang sinisino at walang kinikilalang kakayahan at kalakasan. Ang utos sa kanya, wasakin ang sinumang kaharap. Kaya naman iyon ang ginawa ng grifon. Sinbilis ng tikbalang ang pagkilos nito. Sinlakas ng kapre ang tindi ng mga pag-atake nito. At ang talas ng kanyang paningin ay kapareho sa isang agila. Maliban pa doon, dahil nga sa lumilipad itong si Fred, tila bang napipilitan na mag-evolve itong grifon o magbago ng anyo upang magkaroon ng sarili niyang pakpak o kaparaanan sa paglipad
nang sa gayon magawa niyang sundan itong si Fred maski na sa impapawid. Walang ibang sandata ang Grifon maliban sa kanyang mga kuko, sa kanyang matibay na katawan at sa kanyang tila bang kakaibang uri ng pagbuga ng isang enerhiyang alanganing apoy at alanganing tubig. Isang kakaibang enerhiya na parabang mas malapit sa isang hangin na napakainit at sa parehong pagkakataon ay may nagyeyelong epekto. Ang Grifon ay isa sa mga halimbawa ng mga kakaibang uri ng nilalang na maaaring maihanay sa mga kampon, mga nilalang na hinding tinatablan ng karunungan ng isang antingero o ordinaryong antingero. Ang mga karaniwang buhay na salita na nalalaman ng isang makapangyarihang antingero ay maaaring walang bisa dito. Mabuti na lamang, bukod sa pagkadibino ni Fred, may kasanayan siyang pisikal pagdating sa mga kombate. Doon, nawala ang kanyang pakpak. Muli, nabalot siya ng baluting likha ng kerubin at doon ay nasa anyo siya ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban o kombating pisikal. Isang baluti na umaakma sa kabilisan ng kanyang pagkilos. Isang proteksyon na kayang sabayan ng pagkilos ng Grifon na kaharap niya. Dahilan ito upang tila bang mas lalong manggigil ang propesor at ang mga taong nasa likod ng eksperimento habang pinagmamasdan ang kanilang labanan. Interesante ang isang yan. Mukha yatang maraming pakinabang tayong makukuha sa kanya sa oras na makuha natin ang kanyang katawan. Tiyakin niyong hindi masisira ang katawan ng lalaking yan at dalhin kaagad sa laboratorio oras na mapabagsak siya ng Grifon. Kampante ang propesor na magagawang pabagsakin ng Grifon itong si Fred. Tila yatang ang kapangyarihan at antas ng karunungan ng Grifon ay walang kaparis kung ikukumpara ito sa mga antingero. Ngunit ang problema, hindi antingero ang kaharap ng Grifon, kundi isang dibinong nilalang. Isang makapangyarihang nilalang na lampas-lampas ang kakayahan at karunungan kahit pa sa pinakakilalang antingero na nasa kasaysayan. Nagulat na lamang ang lahat ng naroroong siyentipiko nang bigla na lamang tumigil ang aparatong tila bang nagmamanman sa estado ng buhay ng Grifon o sa estado ng kapangyarihan nito. Lahat namatay, lahat hindi nang gumana. At nang tingnan nila, hati na sa dalawa ang Grifon at tila bang wala na itong kakayahan pa upang gamitin ang regeneration capability nito upang pagalingin ang kanyang sarili. Naroroong animoy naging kristal ang mga nahiwa o ang sugat nito, dahilan upang mapigilan ang pagdaloy ng mana. Maya-maya pa, agad na nabalot ng malakristal na yelo ang buong katawan ng Grifon. Bagamat makapangyarihan ito at maaring kung mga antingero lamang ang nakaharap nito ay nagdulot nito ng maraming kamatayan. Subalit, maling nilalang ang kanyang nakaharap. Isang arkanghel, at hindi lamang basta-bastang arkanghel, kundi isa sa pinakamataas na antas ng arkanghel na maaaring umiral sa sandaigdigan. Dito ay dahan-dahang nabasag ang Grifon at naroroong naging pulbos. Kasabay nito ay ang pagturo nitong si Fred sa kanyang espada patungo sa pinagtataguan ng mga siyentipiko. Dahilan upang magmadali ang mga ito, gamit ang kanilang aparato ay naroroong mabilis na lumisan ang mga ito sa kanilang pag-oobserba. At naiwan ang dalawa pang nilalang na naroroong malayang nagpapagala-gala at lumalapa ng mga antingerong nadadaanan nito, maging mga espesyal na uri ng tao. Mr. President, kaunting saglit na lamang. Kung darating sila o hindi, kailangan na nating ituloy ang pagpasok. Masyado nang naaantala ang ating misyon. Nakahanda na ang aparato. Nakahanda na ang orichalcum. Ano't ano pa man ang mangyari, sa tingin ko, sasapat na ang kakayahan ng lahat ng naririto. Kung gayon, hindi na natin silang maaantay pa. Bueno, umpisahan na natin ito. Ayun! Buti naman, nangangati ng mga kamay ko eh. Ha? Gusto ko lang ipakita dito kay Ungas
kung sino ang kinakaharap niya. Tingnan lang natin kung matawag niya pa akong Chief Baba. Ikaw naman, Iha, Julia, ipagpapatuloy natin ang pag-uusap natin, ha? Pagkatapos ng labanang ito. Kaya naman, siguraduhin mo, huwag kang bara-bara kung haharap sa kalaban, ha? Hayaan mong ang mga boys ang nasa unahan. Hoy, Ungas, siguraduhin mo, ha? Huwag mo nga hayaang masasaktan ang unika iha ko. Kung hindi, ikaw ang magbabayad. Tika. Bakit ako? Si paring Fred ang dapat na magbantay sa kanya at hindi ako. Hindi mo bang alam? Mag-asawa na yung dalawa. What? Mag-asawa silang dalawa? Hoy, Julia, bakit hindi kong nalalaman ito, ha? Sino yung Fred na yan? Siya yung malaking mama, yung matangkad na tinitingala mo, yung makapangyarihang arkanghel. Ewan ko lang kung kaya mo yung bulihin kagaya ng ginagawa mo sa amin. Teka. Kakaibang amoy ito ah. Mukha yatang narito ang mga kaibigan nating aw-aw. At naroroon niyang makikita sa di kalayuan na tila bang nagmamatyag ang pangkat ng mga waya kasama ang kanilang hari. Naroroon itong tila bang nagbabantay lamang. Walang balak ang haring ito na makilahok sa kanilang pagpasok. Naroroon lamang ito upang magmanman, panatilihing mapayapa ang kapaligiran ng kanilang kampo. Tila bang naroroon lamang ito upang tingnan kung magagawa nga ng mga antingerong ito ang makuha ang mutya ng Hunyango. Mga giliw kong kahaswang, dito muna nating pansamantalang tatapusin ang ating kwento sa gabing ito at sana po ay nagustuhan nyo. Ipagpaumanhin nyo kung hindi nyo nakilala ang 5 emperor. Ngunit nakareserve po ang kwento nila sa mga susunod pa nating kabanata. Hayaan nating lutuin muna natin ang kwento sa pagpasok ng ating mga antingero sa loob ng kastilyo. Sa tingin nyo, makakasama kaya sila Zen at Fred sa pagpasok at pakikipaglaban sa mga kampon o may ibang laban silang kakaharapin? At sino kaya ang tinatawag na emperor ng Karimlan? Lahat ng yan, tutukan po natin sa mga susunod nating istorya. Dito lamang po yan sa Proyekto Haswang. Ito po ang inyong narrator na si Sir Mar na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapang gabi. Maestro, tama po ang inyong prediksyon. O kayatang may mga makapangyarihang nilalang ang nariritong maaari nating gawing test subject para sa ating 5 emperor. Ngunit sigurado ba kayo? Hahayaan yung mag-amok ang 5 yun dito? Hindi ho ba masyadong delikado? Papaano kapag nagambala natin ang nakatira sa kastilyo? Maestro, hayaan lang natin ang 5. Noon pa man, pangarap ko na ang magkaroon ng palawit na pangil ng isang primordial. Handa akong magbayad kahit na magkano. Siguraduhin nyo lamang na kung magpapakita ang primordial na nakatahan sa kastilyo, ay mapapatay nyo siya. Tama siya. Tama naman. Hayaan yung magpakita. Ang mga dapat magpakita. Isa pa. Wala namang makakapantay sa kapangyarihan ng 5. Lalong-lalo na sa emperor ng Karimlan. Lalong-lalo na sa emperor ng Karimlan. Kaya naman, bakit hindi nating hayaang magsaya ang ating mga kasamahan? Isa pa, magandang oportunidad ito upang masubukan natin kung hanggang saan na ba ang kakayahan ng mga tao sa kasalukuyan. Umpisahan nyo na. Tawagin ang 5. Ibig ko nang makita ang kanilang mga kakayahan. Ibig kong makita kung sila nga ba ang hinahanap nating mga mandirigma.